7:38 AM. Philippine Standard Time, 2:57. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. February 25, ipinapanukala na ideklara bilang isang national holiday. May live report si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas, report. Inahain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang isang panukalang batas upang opisyal na ideklara bilang regular national holiday ang February 25 ng bawat taon bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution. Sa ilalim ng House Bill 7911, layunin ni Jokno at ng iba pang mambabatas sa Migyang Pugay ang mapayapang revolusyon noong 1986. Ayon kay Jokno, ang makasaysayang petsong ito ay hindi lamang basta marka sa kalendaryo kundi simbolo ng tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino na dapat kilalanin ng may dignidad. Diin niya na ang paiba-ibang klasifikasyon ng holiday sa mga nagdaang taon ay nagpapahina din sa kahalagahan ng naturang kaganapan sa kasaysayan. Kung magiging batas, itatalaga ang National Historical Commission of the Philippines bilang lead agency sa pag-organisa ng nationwide commemorative activities. Kasama rin sa panukala ang pagtuturo sa mga paaralan at ahensya ng gobyerno tungkol sa katotohanan ng pangkasaysayan, demokratikong halaga at karapatang pantao. Dagdag pa ng mga babatas na ang pag-institutionalize sa EDSA Day ay pagpapatunay ng diwa ng people power kay nananatiling sentro ng ating pambansang pagkakakilanlan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Kathleen Forbes. 20 pesos kada kilo rice sa program muling dadalhin sa Basilan. May ulat si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas, report. Nakahanda na ang Department of Agriculture at National Food Authority para sa pagdadala ng 20 pesos kilo rice program sa Basilan bukas Pebrero 24. Ayon sa abiso maghapon na magbebenta ng murang bigas ang NFA GID Sunrise sa Isabela City mula alas 8 ng umaga. Para matiyak ang maayos at organisadong bentahan, lilimitahan lamang sa 150 hanggang 300 kwalipikadong benepisyaryo bawat araw ang maaaring makabili ng bigas. Layunin ng programa ito na patuloy na masuportahan ang vulnerable sectors sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang bigas para sa pang-araw-araw na pangailangan ng pamilya. Prioridad sa murang bigas ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities, mahirap na pamilya, kabilang ang four-piece beneficiaries, mga magsasaka, mangingisda, mga driver ng jeepney at tricycle. Paalala pa sa mga benepisyaryo na magdala ng valid ID o anumang dokumentong kinakailangan para makabili ng 20 pesos na kilong bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa iba pa ang balita, bagong NBI Director pumalag sa sinabi ni Atty. Harry Roque na reward ang pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mayulat si DK Zarate. Radyo Pilipinas, report. Pumalag ang bagong NBI Director na si Atty. Melvin Matibag sa sinabi ni Atty. Harry Roque na reward ang pagtatalaga sa kanyang posisyon. Ayon kay Matibag, dati na siyang nag-a-apply para sa naturang posisyon. Sa ambush interview, sinabi nito na walang kinalaman ang paghahain niya ng disbursement case laban kay Harry Roque dahil sa pulburon video. Samantala, tiniyak naman ni Matibag na magiging transparent sila sa mga gagawing investigasyong kaso sa kanilang ahensya. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At pangwakas na balita, mas malakas na koordinasyon sa pagitan ng mga LGUs iminukay para mapigilan ang paglabas ng bansa gamit ang backdoor channels. May ulat si Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas, report. Inigyang diin ng Bureau of Immigration o BI ang kahalagahan ng mas malakas na koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang mga individual na makalabas ng Pilipinas gamit ang mga tinatawag na backdoor channels. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice, natanong ni Senator Sherwin Gatchalian ng BI kung paanong may iwasan ang ginawa noon ng ilang kontrobersyal na personalidad gaya ni Alice Guo, Harry Roque at dating Congressman Arnie Teves sa nakalabas ng Pilipinas sa pamamagitan ng
ng backdoor. Ayon kay Gatchalian, nang bumisita siya kamakailan sa Tawi-Tawi ay nakarating sa kanya ang mga impormasyon na maging si Atong Ang ay dumaan din sa backdoor para makalabas ng bansa. Inamin naman ni BI Commissioner Joel Viado na malaking hamon ng Tawi-Tawi dahil sa klaw nito ng halos 50% ng katubigan ng BARM. Bagamat nagdagdag na anya sila ng intelligence personnel at manpower sa lugar, mahalaga ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga LGU. Dagdag ni Viado, kailangan ding isulong ang digitalization bagamat problema ang mahinang internet connection sa Tawi-Tawi. Minumungkahi rin ang paggamit ng drones para sa mas epektibong pagbabantay. Hiniling din ng BI sa Department of Foreign Affairs sa iba pang ahensya ang agarang kanselasyon ng passport sa mga kasong may kinalaman sa iligal na pag-alis ng bansa at ang pagbalangkas ng mas matibay na batas laban dito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. BSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, oy? Dili sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulban ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sabat imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. TikTok. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. TikTok. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa TikTok. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mapunay? Imong kaibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban na to ang Radyo Pilipinas o BSU DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. At ta mahinang danong programa ang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. At tawa para sa kalambuan TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. TikTok.
Maayong hapon mga sukintig paminaw og welcome sa line usab nga edisyon ning atong programa ang Tech Talk ug kini ang inyong higala-galagad sa kahanginan na Ruel Bugnaw sa atong kauban across the board sa Master Control atong technician on board si Serito Cabales mag-uban-uban kita hangtod sa alas 4 ang takna sa hapon para sa usan usab ka oras no nga puno sa impormasyon o kasayuran. Kauban lang gyapon nato ang atong partner radio station ang DYDC FM diha sa Visayas State University sa Dakbayan sa Baybay. Okay, once again maayong hapon no ato nung balhin da sa pikas kay naka-standby na atong kauban. Maayong hapon ni mudha mi kay palihog na lang sa pagpailaila sa atong tinahod nga bisita para karong nga hapon. Yes, Ruel, daghang salamat madyong hapon sa atong mga suking tigpaminaw no, labi na diha sa Southern Leyte sa atong mga katartok diha o sa inyo usab diha sa puwersa sa Radio Pilipinas Sugod. Maayong hapon usab sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa Baybay City Leyte, sa Samar and Leyte, ingon man sa atong mga live viewers. Madyong hapon sa mga atong mga katektok sa bisan asang dapit. Yes, lain na usab ng edisyon ng atong tulumanon tektok adlaw nga Lunes karon Pebrero 23. Mga higala uban ni ninyo ko alas 4 karong adlaw no aron na atong tukion ang nagadaiyang or ang atong topic karon usa ka mahinong danon nga topic which atong i-sibya later on. Sa kanan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, inyong makauban o live din sa Visca Baybay City Leyte alang ni atong tulumanon na Tech Talk. Okay, so niining punon atong mga kauban ang buhatan sa Department of Animal Science usa sa atong mga aktibo nga partner nga department no dinhi sa atong tunghaan Visayas State University aron hisgutan ang kabahin ining production of fertilizer using black soldier fly. So atong ilailahon unsa man dining black soldier fly sa kining sa atong pinulungan no. Ato nang ilailahon na later, but before na nato tukiun gyud mga higala, ato sang abi-abihon atong i-welcome ang atong expert to bisita. Karong kapunon, we have Sir John Rafael Jimenea, CIP Fellow sa DOST ug kawani sa Department of Animal Science sa VSU. Madyong hapon, welcome ni atong tulumanon na Sir John Rafael. Mayong hapon sa tanan ug sa mga tigpaminaw no sa atong live, Facebook Live, and at the same time sa Sugod Southern Leyte. No, so mayong hapon sa tanan. Yes, sir. So, di na to dugayon pa, Ruel, no? Ato nang sugdan ang discussion nining kabahin sa production of fertilizer using black soldier fly. So, sa dining black soldier fly sa atong pinulungan? Ang black soldier fly, ang local term niya gyapon is we still call it na langaw, no? Langaw ra gyapon siya, but naay peste nga langaw ug naapoy gitawag nga beneficial no na ay makadala og benepisyo. So si black soldier fly makita ni siya actually sa palibot pero dili siya kanang common kayo pareha sa kanang house fly nga mudapo sa tao. Si black soldier fly dili na siya mudapo sa tao actually. Pero iyang hitsura, sir, iyang kadakon, same lang sa katong ordinary langaw nga itong makita. Dili pod. So, si housefly is mas gagmay. Mga around 2 cm. No? Gamay ra kayo. No? So, si black soldier fly, mas taas na siya o mas talinis ang lawas nila. No? In terms of physical description. Okay. So, sir, unsa man din naani ini nga mao nga langaw nga pwede manato siyang gamiton in the production of fertilizer, no? So unsa may naadi ini niya, no? So usa sa potential jud ni black soldier fly kami sa Department of Animal Science nag-culture mi ani. It is because basically we're culturing it for animal feeds, no, as an alternative protein source. Pero sideways, no, sa pagkita namo nga maghatag man mi og kanang mga organic waste, no, coming from the market like vegetable waste, fruit waste, no. So ang kaninga mga waste ila kaunon nila, and at the same time once nga syempre pag consume nila may mogawas nga iti
So kung familiar mo sa vermicomposting, no, in which ang earthworm or kaning African nightcrawler mag-consume sa organic waste na ay gitawag nga vermicast. Sa black soldier fly gitawag ni nga insect frass, no, frass fertilizer gyapon siya. So usa na siya sa gikita na mga naday potential for fertilizer, no. So we have studies, no, regarding with the use of kaning black soldier fly, and it turns out nga nindot kayo siya sa atong mga tanom, no. Unsa may makuha adtong nga benepisyo, sir? Specific, no? So naagid siya ay nitrogen, nitrogen. So we have the nitrogen and a little bit of phosphorus, no. And so kani siyang mga mga essential nutrients, no, nga ginagamit usually for as plant fertilizer. So ongoing pa man ang other analysis namon with regards to that, but daghan nang nigamit actually nga nakakita og potential in using black soldier fly frass, larvae frass. No, so at least ang atong farmers adunay option, Ruel, no, kay costly ba gid no ang kining fertilizer, ang kining inorganic, no, kanatong paliton gyud ba. So hopefully, sir, no, ang sa inyong pagpanuki-duki makakuan gid mo og nindot nga resulta nga puwede nato mapaabot usab sa ato mga suking tigpaminaw. Before nako or basta adunay pangutanang sugod Southern Leyte, ako na lang ibalik ko sa dito, and later mo ang ask ko further questions. Ruel? Okay. So once again, Sir John, maayong hapon. Kanang ato lang go further ang usab kalahian aning kaning paggamit sa BSF frask versus vermicompost, unsa may kumbaga advantage sa usa or bubintaha ang usa, or unsa man ang mga kalahian sa duha, sir? So first is type, no. So ang vermicomposting, they are using worms, no. Particularly kaning African nightcrawlers, no. Wood, like mga pareha ng mga earthworm, no, mga wati. So kaning black soldier fly is maggots ning iya gi-produce, no. Pero these are clean maggots nga gi-farm actually sa Asian countries, no, and other European and sa Western countries. They're also producing this, no, black soldier fly larvae. So maggots ni siya, and in terms of decomposition or kapaspason, no, sa pagdegrade, actually it takes months manggod sa vermicomposting. Dugay kayo. Whereas sa black soldier fly, kung maghatag ka 50 kg, 100 kg in one day, kausara gina nila kaunon. So ana sila kapaspas decompose. Then if i-harvest ni mong larvae na kay residual nga frass, pwede na to nimo i-air dry for about 5 days kay para mo kalma ang microbial load, and at the same time pwede na siya nimo magamit as fertilizer. So medyo mas paspas dahil, no, ang kining BSF frass compared to vermicompost. So far, Yes, dari ba sa atong bisan na lang siguro diri sa region, sir, na ba tayo mga, or pila na ba ka mga like farms siguro, or mga groups of people or kining farmers in particular ang gagamit ni ining BSF, sir? So sa Region 8, isa kami sa mga producers jud. And at the same time na ay mga partners nga namin mga integrated farms nga nag-adapt. We have several farms. We have 3 farms actually adapting black soldier fly. Napod mi institution like Biliran Province, BIPSO, sorry. So Biliran Province State University. And we also have different farmers nationwide nga nagkuha sa amo, no, for farming purposes. Okay. So hopefully daghan pong mo. Aun sa mayon sa imong tan-aw, sir, ang mga posibleng challenges nga ma-meet sa atong mga farmers, particularly sa local, in implementing niining kining sa BSF, sir, para sa ilang mga fertilizer? Kung in terms of sir, is number one, mag-research sila. Yes. No, research sila sa unsa yung black soldier fly, no, asa ni siya makita, asa ni siya unsay mga kinahanglan ako. So pwede ka actually mag-start at small scale before ka mag-upscale.
So kung mag small scale ka, kinahanglan na rin mo mga palanggana, rack, no? Magbutang ka rack tapos naka-vertical lang ang system. And at the same time, na-array methods good in producing black soldier fly para maka-cycle ka, and at the same time, continuous po din mo production sa larvae o sa kaning fertilizer, no? So na kay pangpakaon sa manok nga larvae, naapod kay fertilizer di ay. So na kay dako nga impact, and at the same time makatabang ka pa sa imong lungsod or sa imong nasod o kung asa ka sa imong barangay kay nagakontribute ka sa maiwas kaning mga landfill, kaning mga waste natong ang bisag asa ra itapon. No, so wala lang galimit actually sa unsa tawagan wala lang siya galimit actually sa fruits, vegetables, even kanang animal manure ila na i-consume. No, so within just 5 to 6 days ma-degrade na nila ang iti. No, and instead nga bao pa mawa na actually ang bao, it's because of them. Kaya na sila ay treatment, no, na ginahimo sa substrate mismo nila nga gikaon. So imagine pod no og mas mudaghan pang mo apply ni lagi given pod nga dapat mahibawsad ka, no, dako bitaw jud tabang sa kining waste reduction kay imagine sa kadaghan-daghang mga sakos basura nga atong ipanglabog every day or nayuban halingan pa ngani, no, so mas maigi ngani na lang kay dual purpose, no, na hipos pa nimo imong basura at the same time nakakuha pa ka og kining tawag ni kining fertilizer, no, nga in faster time, no, kumpara sa katong traditional nga vermicompost. Kung sir pangutana lang sa mga interesado like asa ba kada bang na-mention kanina nga lahi man ni siya, no, sa kanang kinibitang kanang mga langaw sa balay. Unsa man pag-gather ni ini niya nga pwede na nimo siyang mahimo sa imong kagulingong like sa farm ba? Usually lisod siya actually i-obtain. It is because nga rare kayo siya makita sa atong environment ba. Pero kung ganahan mo nga directly maka-farm dayon mo, pwede mo muduol sa mong department, no? Interested may mag-culture of black soldier fly inana para maka-conduct me like trainings and seminars. So actually we have multiple local government units nga they're adapting this technology. One we also have from Maasin nagput up jud mig facility for sa landfill area para matugunan po ng ilahang problema sa landfill, no? Because we conducted like an interview, no? Gi-interview namo some of the local government unit. Imagine sa 100% nga ato ang example vegetables 30% lang na or 30-35% lang na ang ma-utilize nga makaon sa tao, the rest kay ilabay. So imagine unsay problema na nga madulot pod not just sa environment na apod siya soil degradation, water pollution, air pollution, and daghan na siya nga murag chain of effects, no, nga ma-realize nimo nga ay instead nga ako na ni ilabay, ako na ipakaon sa uod, and at the same time dako pa siya impact sa ato ang environment, no? Yes, oo. So bitaw, no, kang ato ba mga local government units ron, no, medyo kumpara sa mamiagi medyo daghan-daghan na ta og kana bitawng mga gipang kanabang gipang konsumo nga mga goods na, no, and what comes with it is kanang basura gyud. So mo na hopefully other LGUs will adapt, no, given nga na may nga technology and maminusan po ng ilang mga waste sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar na mga itay mga nadawat nga mga reports nga na mga landfill diha nga nagpaka kuana, no, sa sobra ka habog nagpanga-landslide na and nanimik kutlo og kinabuhi, no. So naputay na debatian bitaw niya na, no, kana bitaw aside na ng mga kining mga waste, no, sama sa fruits and vegetables na po ito yung mukhaon og plastic. So hopefully siguro pud ma-realize na sa atong mga otoridad nga gamit na po, no, aron once and for all if not eliminate maminusan ang kadaganon sa basura. Atong balik nimo diha Mikay para sa dugang pa nga mga impormasyon. Yes, Ruel, oo, mahinungdanon gid ang atong discussion karon, no. And wala gito makatabang sa pag-reduce sa kining food waste and landfill problems. Agoy naghang ako phone nang ako'y question. Sir, kaganahan sir, nahisgutan no nga kaya po niya mag-decompose sa kaning itik or hugaw. Yes, ma'am. So is it possible, sir, for those who are having this kaning poultry farm
ba pwede ba pud siya nga gamiton para kining mawa bitaw ning baho kay mo man lagi ni concern pod no sa mga tawo nga baho or kining mo lagi mahimong nuisance ba sa neighboring nga mga household. So is it possible, sir, ba nga we'll be using this kining black soldier fly? So as of now, we have received multiple requests from the government, like problem about poultry manure, rising problem about poultry manure. Kay asa po ni padulungan niya daghan kayo ang production sa poultry manure. In our scale, na-try na ginamo na siyang nakita siya na mo nga isagit siya sa pinakadako nga potential to address kaning mga types of waste, especially the use of manure. And after decomposition, again, makaka-promote kapag circular economy because there's nothing goes to waste. So in terms of utilization of animal manure, possible gina siya nga pwede siya mahimo gid nga solution for to address this type of problem. Yes, and hopefully we can part man na sa inyong pagpanuki-duki, sir, no? O research? Yes, ma'am. Test na gid siya namo and sa mga studies using different manures, poultry, swine, buffalo, cattle, goats, so tanan nga type of manure iya tanan gidegrade. Okay, so another question, sir, in producing ba ani, sir, no, kay I mean, I don't know if I'm correct. Dili ba siya challenging, sir, sa maga-produce ani nga black soldier fly, considering nga ang iyang ginakaon is waste? Okay, so ang medyong challenge ra na isang collection of waste, pero if hindi man ka mag-engage niya dako gidayon, no. So if you start small lang input ang imong kinahanglan. Ang kinalahian ra jud ni black soldier fly is paspas kaya siya mukaon. So let's say for example, in order makaproduce kag 1 kilo na larvae, kinahanglan niya at least 5 to 10 kilos of waste. Ana kadagan niya kaunon before siya matubo og 1 kilo. Ana kadagan nang iyang i-decompose para makaproduce siya 1 kilo. Pero kanang 10 kilos nga waste makaproduce pud ka approximately mga 400 to 500 mga 4 to 5 kilos of fertilizer, no? Kay naa may 50% na moisture and other losses after nga ma-dry up nato ang ilaite. Kanang 4 to 5 kilograms nga fertilizer, sir, pila ka percent ang nitrogen nga kuan and then the phosphorus? So ang nitrogen niya di pud kayo taas pa, no, based sa mo analysis na siya sa mga 1, no. So ang percentage niya actually so mubo man niyang nitrogen, so we need actually other composition in order for us to increase the nitrogen content, no. So sagulan siya, sir, og magsagol gyapon ka like different carbon particles, no, para mabalance po nato ang carbon and nitrogen ratio niya, or mo increase ka na kay other formulation to do so, no, coming from our soil science department. Para masaktong ma-provide nato nga fertilizer sa gikinahanglan sa atong yuta, no. Pero usually, ma'am, depende po siya sa gikaon nila. Na times nga mo-produce po siya taas nga nitrogen, napoy times nga mo-book. So depende sila ginakaon. Like how about katong waste, kung food waste, sir, and then kung kadtong mga hugaw manures from the okay. So usually comparison. So naa siya gyapon sa mga 1% to 2%. Ay 1 to 3% rather ang nitrogen content, no. Okay, so dili gyud pud ay no nga entirely kanira gyud ang atong gamiton sa pag-fertilize atong yuta. Sir, aduna ba pud mo study or part ba pud sa yung study kung ang kinibang atong black soldier fly fertilizer gi-compare na to with the chemical fertilizers, and then unsang resulta? So ang study is basically we use ano pa lang to siya, ma'am, or preliminary na mo gi-mix na mo siya sa acidic soil. So from acidic nahimo siyang alkaline, so na balance niya ang pH content sa yuta, which is
mahimo siya nga kanang unsay tawagan beneficial for the plant's growth, no? So mao na siya mga next na mga kitaon, i-compare siya namo sa synthetic fertilizer, sa kaning vermicast and kaning black soldier fly frass para makita pa kinato kinsay pinaka the best or kinsay murag pareha rag result, no? Para maka-recommend pa kita further with the use of this fertilizer. Okay, so Roel, basin na rin na pa kay pangutana since doon na tayo limited time na considering atong subscription sa Zoom, so maybe we'll be having a break muna before mag-proceed to another questions. Okay na ba? Sige. We'll take a short break mga kaigsunan. If you have questions, feel free to send na sa atong comment section sa Facebook Live. Mubalik kita mga kaigsunan. Human lamang ning pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Standby. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Nakaayo aking gutom sa karon sa magmatong Pinisulong na ang panahon. Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED Interns ug ning Sibraanan. DYDC FM. Campus Radio. Day. Kung ikaw usa ka biktima sa gender-based harassment sama sa pagpanghasi sa kadalanan, online, trabahoan o eskwelahan, lakip na ang pagpanghipo, pagsitsit, pagpanginsulto ug uban pang malisyosong binuhatan. Hinumdumi nga aduna kay katungod sa pag-report niini sa hustong mga ahensya sama sa Gender and Development Office, Philippine National Police ug uban pa. Ayaw kahadlok ug ayaw paghilom. Protektado ka ubos sa Republic Act No. 11313 nga giila isip bawal bastos law o Safe Spaces Act. Ang mga mulapas ni ini magaatubang sa hustong silot subay sa gilatid sa maong balaod. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Yes, mga higala tong oras, alas 3:31 na sa kapunon. You're still tuning in to VSU DYD's FM. Yung atong tulumanon na Tech Talk, oo, padayon sa itong diskutan ang kabahin sa production of fertilizer using Black Soldier of Fly. So, bayubay na itong diskutan, kaganiha, labot na kung iunsa kini, unsaon pag-produce, unsa ang mga pwede na itong makuha potential na ini, labi na sa pag-reduce sa katong landfill problems, ingon man na pwede po siya nga substitute sa kining synthetic fertilizers. Bata pa dayon paghapon ng panuki-duki kung unsa gyud ang insakto or ang insakto or ma-recommend nila nga para masiguro gayud nga igo ang atong ikahatag nga fertilizer sa atong yuta or sa mga pananom. Okay, so Ruel, labasin na doon yung mga pangutana gikan sa Radio Pilipinas Sugod. Okay, Sir John, maayong hapon once again. Kung kada bang murag kita nakamute. Nakamute pa kuno ta.
Okay na. Okay, sige. So, once again, maayong hapon mga kaigsunan, Sir John, maayong hapon. Ato lang ipangutana rin po, no, kung mag-ngadyo sila diha sa katong kining sa Black Soldier Fly sa inyong office, pila man po'y, tagpila man po na siya or pila ba ang pwede nga bayran sa atong mga kaigsunan for those interested nga mag-venture na ini? Kung soul farmer, paano lang pwede naman mga free for the meantime basta na ako. Ingna lang kadungog mi sa DYDC. Pwede ra ko matulungan sila din. pwede ra ko og libre ha. Oo, so sabadi pwede. gusto mag-try, so wala problema. Anira sa Department of Animal Science sa BSc. Gawas ba da, sir? Napabay nag-farm nga lain outside of VSU kanang kaning Superfly? Soldier Fly? Ang Black Soldier Fly, sir, yes sir, katong sa among dimension ako ganiya sa among partners BIPSU, no, Biliran State Province University. Tapos kaning integrated farms namo si CCF Farm kang Casa Cornelio, Tambis Integrated Farm, and natay mga individual farmers pod, no, na nag-adapt ani. So nara na sila sa baybay ang uban sa Southern Leyte, pero wala pa to naka-start, more on sa lahi pod nga insect kumbaga. No, dagan magud may mga insekto. Nagi-culture para ani. Okay. Kanang sir dabay di ba though gi-mention na nimo ganina kining Black Soldier Fly, di man niya lahi man niya og kanang kumpara sa kanang mga traditional na to nga makitaan nga langaw. Simba ko sir og kanang mo makagawas na diha sa kanang mga farm ba, posible ba na nga mag kanabang mo ngadto pud sa mga kanang kabablayan or unsa may ijang mga posibleng mga risgo na sir og makagawas mangani sa inyong kanang kanang gi-farm ba? So, mo to ako gi-mention si Black Soldier Fly, di man gud siya mudapo sa tao. And at the same time, kung makagawas sa sila, mas okay lang. Basta salamat kay beneficial fly man siya. So, attracted ra siya kung asa na ay baho, no. Let's say for example, na kay manukan. So kung na-present sa Black Soldier Fly, sila tong magkaon sa iti. Pasalamat ka kay ma-overpower man nila ang lagom o kanang housefly nga piste kayo kay ang housefly og lagom magsige biag dapo sa atong panit, no? Inani ana. Kung na ang Black Soldier Fly tungod sa kakusog nila, no, mukaon kaning sari-sari na waste, paspas man nila ma-degrade, paspas pod sila mag-mature, and at the same time kung ma-mature sila, muhawa sila, di man sila magstay sa lugar, unlike sa kaning housefly sa lagom nga arang kasamo ko jud nga magpukot jud ka. So sina Black Soldier Fly, muhawa ra na sila, hindi na nimo makita once nga nag-adult na sila, kay mangita na po to sila other places nga asa sila makapangitlog para mag-start na po ang decomposition process, no. So ano na lang, ako na lang ipuno, dili lang katong mga fruits, vegetables, poultry manure, kaning mga pwede po actually mga food scraps na to sa bahay, kaning mga lamaw, no. Kaya nila na i-consume tanan. So unsa pa man kana mga expired goods, no, mga bakery na to nga waste, almost everything actually, even fresh ihatag nimo sa kay ilan ay i-decompose in a short period of time. Kanang ka-try pod mi kanang, let's say for example, kaning namatay nga manok, no? Less than 4 hours na decompose na nila. Then wala gi smell. Nakapaspas sila decomposition. So paspas po sila ni dako. Once nga maano na pwede po sila na magamit as pwede na siya nimo mahatag as animal feed gyapon. So na siya murag cycle ba nga circular economy. Wala gi waste kumbaga, no? So, mao to, hinumduman na lang sad no sa atong mga kaigsuonan. Labi na sa isusama na nga mga waste no nga sensitibo. Sakto ba sir nga kini si mong gingon ni no sensitibo sa kanang mga mananimaho nga mga waste, sakto ba? Yes sir, sensitibo kayo sa even unsa pa naka tight ang imong or unsay term na sa Cebuano, sorry. Hugot ang imong pagbangan kibali. Hugot. Unsa ka hugot ang imong gisudlan, may tabuan na sir kay kaya na itlogan sa Black Soldier Fly na female. Kinaman sila yung murag ovipositor. Kanang kamantay ka nang bubuyog, di ba, mo tusok. Ang ilahang reproductive organ ila man na isuksok maayo sa sudlanan.
So mangitlog na sila ngadto ni ang larvae mangita na pamagi nga makasod sila bisag unsa pa naka silyadong imong sudlan. So may buong kang anong naamo ni dagko nga uod nga risod kanang inana ba. So inana siya ka sensitive sa smell kumbaga. Yeah. So parte pod na sa atong bisa nga ninang ordinary nga langaw, parte mo po na sa atong responsibilidad ng proper waste management, mapasolid man unsa man ang klase sa waste. Responsibilidad po nato and nga lagi kana pong kanang mga manukan, mga babuyan gituyo man sad na nga dito gyud sa mga lugar nga wala kadyoy mga tao kay aron lagi mahilikayan ang rason mao nang kana bitang baho bitaw no ang waste pod niya. So mao na ang labing una dang ato pong bandayan. Ato ibalik nimo da Mikay para sa dugang pang mga impormasyon. Oh yes, Ruel no. So siguro kaganiha atong nalakbitan no kung unsa ang mga gikinahanglan nga equipment or butang in setting up aning or in producing sa pag-start sa pag-produce ining black soldier fly no katong iyang frass. Okay, so unsa gikinahanglan niya sir, pwede ba to balikan magamay kay aron masabtan pud sa mga small scale farmers if affordable ra ba or kaya ra ba gyud, and then i-connect po na to kung is kini nga teknolohiya pwede ba siya sa rural o sa urban nga setting? Yes ma'am, pwede siya sa rural and urban setting. So kung sa backyard nimo pwede ra gyapon ka mag-farm og BSF as long as nakay source. So kung nakay gagmay nga containers no palanggana, pwede na ka mag-start actually farming black soldier fly anara ka simple. So, nara kay source, let's say for example, sa kanang mga tindahan, no, mga naigamay na vegetable and fruit na stands, everyday maila man na sila ilabay jud. Nga example kanang fruit, watermelon. If na sila makita nga spot na gamay or what, usually i-discard na siya, ilabay na. So, usa ka kanang ginagamit mo sa black soldier, kanang press ka pa moingon ka, ilabay na ni. Murag makaon mo man unta ni. So, pero ilagid i-discard na, ilabay. So, muna na mo i-process para muna po na i-chop lang, no, for the meantime. Pero later on mo expand we will use grinder or shredder para kaning paspas ng processing tanan ang input and output mismo sa sa way sa mo ang facility. So, as of now, ang facility mo process og 100 to 200 kg, no, max daily sa organic processing kaning mga waste no coming from the market. So mao ra pa na yung kanindot nga once mag-upscale pa gid mi further later on, kaya pa day nato ni mag-abot siguro 1 ton no of waste daily hopefully. So we're looking at those figures no. Amo na mong gitan-aw sa future. Unsa na mo pag-expand further and paano na mo ma-encourage pa gid further ang other farmers nga naaday insect farming na ay laylay na farm na po insekto no so basta kauno na nato ni pon pato kay baw. So ang gikinahanglan ana sir nga waste diri amo sa VSU na to nga mga sir or including sa Baybay City ang inyong gi-feed ana ba? So naami nga ri sa nami mga local mga partner nga sa market na to. Partner. So nami gasaad nami nga daan naapod sa sa guest house no sa mga kitchen waste no so napanay nabilin. So sa Baybay on a daily basis ang ako nga laborer mo visit yun siya sa Baybay to get no nanagin mi mga stall sana muduol na gina sila kay di man na pwede sa Baybay nga itambak or ipapundo. So muna kami pud nagakuha pud mi portion nga to sa Baybay. So kung naay dako pud nga sakyanan pohon mas dagan pag utilize na mga waste no from our municipality. Yes, mga higala no. So ang ato mga farmer sa ganahan nga mo venture ni no dili dagi waday ni nagkinahanglan og dako nga capital no. So basin mga small scale farmers affordable ra siya. Ang pinaka-importante is of course matrain mo about ani. Oo, na mo'y enough nga knowledge no unsa man din siya para makahibaw gyud dili masayang ang inyong i-invest on this no. By the way sir, ang fertilizer ba nga ma-produce ani sir safe ba for all types of crops? So as of now we tested it in one plant or crop no nga used basically for salad
No? Yeah, let So us. yes, I believe nga ano gud siya. There are multiple studies man using the black soldier fly frass and proven na pud siya nga effective in multiple types of crops, no? Including sa kanang mga acidic soils, improving the soil fertility inana. So ano gud siya kanang encouraging and at the same time kanang promising ba sa atong mga pumuluyo ug sa mga plantitos o plantitas. Labi na no katong mga crop lagi nga at yung kaunon baka yung okay ra tong nasa ilaw o kanang unod ang atong kuanon, pero kung kana jud mismong dahon or i-intake sa tao, so mo nang pero so far okay man ka siya, sir. Yes, ma'am. Safe Tapos na siya. sa hopefully sa anniversary kung okay na to, nag-try naman nag-repot gitry na mo sa mga different kamatis, sa talong, sa petchay, so may base maka-demonstrate then mo siya mapakita sa anniversary. So napon mi training sa Black Soldier Fly base na iganahan Karong anniversary, sir. sa anniversary. So ga-train jud mi sa mga farmers nga ganahan or interested. Asa man tuod ni sir, so para to ma-inform ato mga listeners. So ano lang, visit ra mo sa Department of Animal Science, saan? VSU, pwede sa mga VSU, sa Department of Animal Science VSU na Facebook page, pwede mo mag-check nga sa updates, no? You know, so pwede ra tapos if na training, pwede ra mo mag-register para online. Oo, no, so sa mga interesado diha nga mga mag-uma or bisan dili farmer or ganahan lang gyud makasabot further ani, aduna rin sila demonstration and free nga training, no? Alang kaninyo karong maabot nga VSU anniversary on April, so mamahimong again bisitahon or i-follow ang Facebook page sa Department of Animal Science para makahibaw mo further details aning maong training, no? Okay, so ako ibalik sa Radyo Pilipinas Sugod kang Ruel Bugnos alang sa dugang pangutana. Okay. So, Sir John, mangutana lang po ko, kini bang on an average da sa inyong kining farm bitaw nining Black Soldier Fly, pila man pud ka, let's say for example, balde or kilo nga waste ang makonsumo sa atong mga Black Soldier Fly, and how frequent pa po na sila pakanon? Let's say for example, 3 times a day, every hour, unsa man ang mekanismo na, sir? Ang amo sir is one time no, on a daily basis. So ga-feed rami morning or it's either afternoon, depende sa mga trabahoon pod sa amo ang facility. And at the same time, kung in terms of processing or feeding, nami sa 150 to 200 maximum. Kung maximum capacity pod mi sa larvae, usually ga 250 kg on a daily basis mi. So ana kadako ang waste nga ma-consume in one day sa BSF. Tapos kuwang na siya within just less than 24 hours, actually degraded na ang waste. So mo na challenging pod ang waste, kung especially upscale ka, so ga-maintain mi certain capacity para nindot pod ang tubo sa larvae, and at the same time nindot pod ang fertilizer nga ma-produce namo, no? So, ka-anindot ba day anino? So, grabe ang dual purpose kibali, no? So, mo na gawas ng siguro da sa VSU pwede na mo magkuan diha og kanang hub nga da na mo bagsakan diha sa mga kanang mga pagkaon mga food wastes nga pwede nga makaon sa atong mga kining Black Soldier Fly, hopefully, no, in the coming future. Sir, nag-mention man ka ganina og training hopefully during the anniversary. How about those mga kanang gusto sila nga mobisita ka sa ilang mga barangay or local government units? Unsa man ang atong proseso niya na aron nga makatun pod ning atong mga farmers nga gusto sad niini? So kung connected sila sa local government unit, no, pwede sila mag-send letter kang president niya nakadirekta po ng letter kang president requesting magpa-training sa sa Department of Animal Science sa Black Soldier Fly farming. No, so pwede inana ang setup. So or pwede ra pud sila kung gusto nila walk-in, maka-entertain ra pud me. So short discussions mga inana. Pero lahi pud ang hands-on training, no, kanang sa workshop namo. Okay, atong ibalik ni mo Davi kay murag tika hurot natong oras para sa imong mga impormasyon pa diha, and siguro panapos na lang sad siguro nga mensahe. Oo, nakoy na curious, sir, no. I mean, nakoy question last na question na ni. Sir, what will happen if dili na to ma-provide ang gikinahanglan ang gidaghanon gyud, no, o ang dapat gyud nila nga makaon ani nga Black Soldier Fly?
would it affect sa quality sa fertilizer nga ilang ma-produce? Ang first nga maapektuhan isang larvae kay di sila motubo og mayo. Kay grabe ng competition. Pero in terms of makakuha gyapon kag fertilizer, pero ang masacrifice is ang size sa larvae mismo. So kung gagmay mong larvae, gagmay po later on imong adults na ma-produce, gagmay po ang eggs na nga ma-produce nila. So murag maapektuhan po ng whole cycle nimo. So ang next nga eggs nimo dapat ma-utilize nimo tog maayo in terms of feeding nga mudako gid dapat ang larvae. So dili pwede nga mabitin pud sila kay naay effect no in terms of growth. So kung gusto nato maximize ang potential, we would like to give them sufficient amount of feed, no. Oo, okay, grabe ba kadaghan sir, no? Pila tong ratio ato sir? So ang estimate no, ang female mag-produce na siya 500 to 1,000 eggs ang usa. So ang usa ka gramo sa itlog naay napuo ka female mga itlog ana. So naay mga pila man, mga 10,000 no ka larvae. So imagine na nag-produce kag 20 grams. So na kay mga 200,000 pud na larvae nga gipakaon. So simple pwede nga math no kung kana ba murag overviews in terms of assumption. So kanang example ang 1 gram mo consume na siya og ang 1 gram mo produce 3 kilos na larvae. So ang per kilo of larvae mo consume pod siya 5 to 10 kilos. So mudaga na siya mga 15 to 30 kilos ang makonsume sa usa ka gramo nga itlog, no? Grabe, so ana ka kusog mo kaon ng black soldier fly. So rising industry na siya sa nya kita at least di na ta medyo late si Region 8. Actually grabe na nga mga studies and trainings about ani para mo adapt gid ang tao. Kay rising industry naman siya. Very helpful and suitable gini siya sa mga urban nga lugar sir nga grabe ang basura. So ano na lang ako na i-add, nag-mention makag urban we are funded by DA po no. No? So mag-set up urban farming sa Department of Animal Science hopefully this year or next year na ang facilities, ang buildings, so included tong black soldier fly. Amoy demonstrate nga naka-urban set up siya. Oo. So daghan kay tag look forward Ruel ani nga bago nga impormasyon or teknolohiya. O any panapos ka mensahe sir before ta hingpit nga manamilit sa ato mga suking tigpaminaw? Sorry. So ano na lang, be open-minded no sa what we're discussing about no paggamit sa insekto. No, dili lang ni naay mga pesticides nga insekto tinuod. Pero naapoy mga naay beneficial no naay benepisyo dai nga mahatag sa ato ang mga tao o kita nga mga farmers. So ako amo giagda nga mag practice or what if magbisita sa facility namo in order to learn more about black soldier fly and unsaon ni siya pagpadaghan no. So mo na akong ma-istorya ma'am sir sa Sugod. Yes, especially kay rising industry man lagi siya. So a lot of people, agencies nag-interest na nino tungod pud sa iyang potential. Sa benefits nga pwede nato makuha. So if you're interested again, pwede kayo mo padala og letter addressed to our University President Dr. Pros IBFS, and then attention na lang atong Department of Animal Science or mo-message direkta sa Facebook page sa Department of Animal Science para matabangan pud mo no magaydan mo kung sa inyong angay buhaton nga para aning maka-avail mo sa libre nga training about nining production of fertilizer using black soldier fly. And kudos sa mga government agencies nga nagasuporta niini no to the Department of Agriculture, LGUs, and of course the Department of Animal Science for having this research no. Ay kini nga study pagpanuki-duki, kini nga initiative nga dako kayo og matabang dili lamang sa agrikultura kundi apil na sa kining food waste and landfill problems. Okay, so daghan kayong salamat Sir John Rafael Himenea gikan sa Department of Animal Science sa mga impormasyon, minungdanong impormasyon nga imong gibutyag sa atong mga suking tigpaminaw. Ingon man daghang salamat sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod.
Sa mga interesado diha, ayaw kalimot, message lamang no, sa VSU or sa VSU DYDC or sa DAS alang sa dugang kasayuran. Wala tayo oras. Una na kong manamilit, Ruel. Dagan kayong salamat panghigala sa kahanginan sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang ning atong programa ang Tech Talk. O gagikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod sa ngalan sa atong mga kaubanan ug sa atong kauban diri sa Master Control atong technician on board Sir Noel Palugod kauban ang atong mga interns gikan sa SLSU katong mga work immersion students gikan sa Sugod National High School kini ang inyong higalag alagad sa kahanginan. Roel Bugnos magpasalamat ug hangtod sa sunod nga edisyon ning atong programa ang Tech Talk. Maayong hapon kanatong tanan. Radyo Pilipinas. Radyo